Hello guys, what's up? So, it's been a week na um, nangyari yung isang sa pinaka-traumatic na experience sa buong buhay namin as parents. So, ang nangyari is si Rafi, he had febrile seizures. Yes, hindi nakita ng dalawa ni Ate Sas at ni Ate Aika yung nangyari kay Rafi. Kami lang ni Daddy kasi nasa school sila, yes. Nasa school na sila noon. So, napakabilis lang ng mga pangyayari. Kasi dito sa Japan, flu season na. So, napakarami may flu ng mga bata. So, naunang nagkameron ng flu si Aika. Basta 2 weeks ago, nagkameron siya ng flu. 24 hours lang tumagal yung flu sa kanya. Pero yung napansin ko, during the duration ng flu na nasa kanya, nung meron siyang virus, is hindi bumababa yung temperature niya. So, every time papainumin ko siya, naka-alarm pa yon para alam ko yung time ng pagpapainom ko sa kanya ng gamot, hindi pa rin bumababa yung flu niya. So, bukod doon sa pagpapainom ko ng gamot, is pinupunasan ko rin siya para makatulong sa pagbaba ng lagnat niya. So, after 24 hours talaga, naging okay na siya. So, Sunday night, naging okay na si Rafi. Si Aika. So, wala naman siyang anything na ubo, sipon before the flu. Ano lang talaga, diretso agad. May lagnat ka agad siya at 38 degrees Celsius. So, yun talaga, parang nakakabigla, nagkalagnat agad. So, pinainom ko lang nung gamot na available dito sa bahay namin. And then, kasi 3 na lang yung pwede ko ibigay sa kanya na gamot na yun. Bumili ako sa drugstore, so over-the-counter drugs para sa flu. And then, ayun, pinainom ko po ulit siya ng 2 beses, kasi every 6 hours yung sa flu niya. Tapos, Monday, Tuesday, hindi ko na siya pinapasok, kasi para makapag-recover yung body niya. Wednesday, pumasok na siya, okay na. Thursday, actually, no Monday, Tuesday, okay na rin talaga siya eh. Parang nag-decide lang talaga ako na hindi na siya, papasukin. So, gusto ko lang sabihin na sobrang bilis ng mga pangyayari talaga. Walang ubo, walang sipon, diretso flu agad. Pati yung nangyari kay Rafi. Yung nangyari kay Rafi, bale 8 p.m. ng gabi, agad ng flu sa kanya. Sinabi niya sa akin, Mami, ramdam ko mainit ako. Check mo nga ako. Siya talaga yung sa akin kasi nagluluto ako ng time na yon, dinner time yun eh. Tapos, nung chinek ko siya, mainit nga siya. So, pininom ko na agad siya ng gamot niya. Same lang sila nung gamot na atin niya, pero mababang dosage lang kasi mag-iba ng age sila. Tapos, around 3 a.m., chinek ko ulit siya, mainit pa rin siya. So, pinainom ko ng gamot. Ano naman sila basta papainumin ko ng gamot kahit madaling araw, umiinom talaga sila. Tapos, pinunasan ko na rin si Rafi nung time na yun. At saka may mga cool fever na. May cool fever dito lang, yung cool fever niya. Tapos, around 8 a.m., dito na nangyari yung medyo nakakatrauma talaga na hanggang ngayon, pag naisip namin ni Erwin, sobra pa rin kaming, tumitigil pa rin kami sa ginagawa namin. Parang, wow, napakabilis ng mga pangyayari. So, ayun nga, 8 a.m., nagising siya. Napansin namin ni Erwin, parang ang daldal niya. So, parang hindi siya yung katulad ng dati na ganun kadaldal. Pero hindi pa kasi time nang iinom siya ng gamot eh. So, sabi ko, pupunasan na lang kita. So, pinunasan ko na lang siya para kasi mataas yung lagnat niya noon, time na yun. Hindi naman ako wala sa akin yung sobrang alala sa lagnat na baka magkumbulsyon kasi hindi ko sa buong experience ko sa mga bata hindi pa nangyayari sa kanila yung makumbulsyon sila. So sabi ko sige, babantayan lang kita dito. Nakahiga kami sa kama, and then around 9 a.m. Papainumin ko na siya ng gamot na noon, nag-shake na siya. Kwento namin sa kanila, sabi namin, buti na lang hindi nila na-experience talaga si Rafi na gano'n kasi baka matrauma rin sila sa nangyari. So, nagsishake siya sa tabi ko, tapos hindi mo na siya makausap, tapos yung mata niya is nakatirik na, tapos dali-dali ko siyang dinala sa banyo kasi ang instinct ko is sobrang init niya, so kailangan agad mag-cool down. Pero naisip ko, hindi ko siya pwedeng basahin
yung kahit anong parts ng body niya, binasa ko lang yung paa para makaano. Pero nag-aalala rin ako kasi hindi ko alam talaga yung first aid na gagawin ko. So, binasa ko lang yung paa niya, tapos pinanasa ko lang yung mukha niya. Sabi ko, Rafi, tapos ito na yung nakakatrauma talaga na nangyari. Hindi siya nagre-respond sa amin. Tapos, nakalaylay na yung kamay niya. Hawak-hawak ko siya. Nakalaylay na yung kamay niya. Hawak-hawak ko siya. Tapos, yung kamay niya is nakaganto na. Parang, nakalaylay. Parang, yan. Basta parang, tapos nakaganto na yung ulo niya. Tapos parang talaga, nag-pass out talaga siya. Hinimatay talaga siya. Tapos, color black na yung lips niya. So, nangyari yun mga 1 minuto siguro na seconds lang yung pagbablock ng ano niya, pero nag-block na. And agad-agad, sabi ko kay Erwin, tumawag ka ng ambulansya. Tumawag ka ng ambulansya. So, pinatawag ko siya ng sign language siya. No? So, hindi naman nakikita yung hands mo eh. Sige. So, pinatawag ko siya ng ambulansya. And, yung tanong sa amin doon sa ambulansya is, syempre Japanese, pero naintindihan naman. At saka, dinirect kami sa nag-i-English. So, may nagtatanong sa amin na nag-i-English, then siya yung nagtatranslate sa Japanese. So, tinanong sa amin kung naririnig pa ba namin humihinga, and kung meron pa bang hangin sa ilong. So, meron pa naman. Kaya lang si Rafi during that time is, na talaga siya, walang response sa amin. Kaya talagang kinakabahan pa rin ako noon. Hindi siya talaga lang siya. Basta nakakatakot talaga yung experience na yun. Na, tuwing maalala ko yun, napapa-stop pa rin talaga ako. So, dumating na yung ambulansya. Nasa 11th floor kami ng building. So, buhat-buhat ko si Rafi pababa. At habang buwababa sa elevator, wala pa rin siyang response. Hiniga ko siya sa kama sa ambulansya, pero matitigas yung mga niya. Hindi ko ma-straighten up yung kanya mga legs. Hindi naka-bend yung legs niya. Hindi siya nagre-respond sa akin, pero naririnig ko parang umuungol siya. So hindi ako naiiyak nung time na yun. Parang hindi ako pwede magpaka-hysterical or ano. Hindi ko alam kasi makaabala lang ako sa magiging response ko. Parang parang kung mag-hysterical ako, baka alam mo yun, parang hindi naman makakatulong. So, kailangan ko ng malinaw na pag-iisip noong time na yon. Kasama ko si Erwin, thankfully, buti na lang talaga, nandito pa siya. 9 a.m. noon parang mga 9:30 yun. So, ayun, nagpunta na kami kinabitan siya ng mga iba't ibang aparato sa katawan niya, sa fingers niya, sa toes niya, and then sa dibdib niya. So, wala pa rin siya response, pero umuungol siya. Sabi ko, Rafi, naririnig mo ba si Mami? Then, gumagano lang siya. Tapos, binuksan yung mata niya, nakadilat, pero wala, hindi gumagalaw. So, pumunta na kami sa ospital, and nakakagulat, nung pagdating namin sa ospital, bababa na, so tiyatanggal na yung mga sa kanya nakadikit dito, and siguro nagulat siya, nung pagtanggal, biglang dumilat yung mata niya. From pagkapikit, biglang dumilat. Ayan, dumilat. Yan. So, parang taka siya. Sabi namin, Rafi, nasa ambulansya ka. Tapos parang nakakausap na namin siya. Tapos, Lord God, thank you po. Thank you po talaga. Hindi pa rin ako naiyak noong time na yon. Parang okay pa rin ako. Tapos, pumunta na kami sa loob ng ospital. Tinanong na kami kung ano nga ba. Ang mga tinanong sa amin is yung first time ba niya magkaganyan, ano daw ba ang temperature niya. Walang ginawa kay Rafi anything. Nilagyan lang sa daliri doon sa oxygen yata yun. So, chinecheck yung niya. Walang nilagay na swero. So, dahil sabi ko, iba sa Pinas. Kasi sa Pinas, kakabitan kagad ng swero and lalagyan ng gamot doon sa swero para bumaba agad ang lagnat. Pero wala silang ginagawa dito na gano'n, na parang gamot ka agad. Walang gano'n. So, parang sa namin is, parang sanay sila sa gano'n na, since flu season nga, is, sanay sila na kung anong gagawin nila. So, walang gamot na ibinigay sa amin. Nandun lang si Rafi nakahiga. And, doon lang ako naiyak. Nung time na nakita ko si Rafi, na ganyan siya sa akin. So sabi ko, oh my God, thank you Lord.
thank you sa pagbabalik mo sa kanya sa amin. Nag-thumbs up siya. So, sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. Talagang, thank you Lord talaga. Parang, thank you talaga. Sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko if ever na may nangyaring masama kay Rafi. Ano sasabihin ko sa mga ate niya? Kaalis lang nila, tapos babalik sila, tapos may masama nangyari. So, ano ba? Sabi ko talaga, ang dami-dami tumatakbo sa isip namin yun. Hindi kami masyado nag-uusap ni Erwin noon. Binabalikan namin yung mga pangyayari. And, ayun, so nalaman namin na yung febrile seizure, common na common siya sa mga batang 0 to 5 years old. Yes. So, si Aika, naging 40 din yung lagnat niya nung may flu siya. Pero, kaya na ng katawan niya. Yung, kaya na since 8 years old na nga siya. So, hindi na siya nag-convulsion. Hindi na siya So, si Rafi, since, nandun pa siya sa age na prone sa mga febrile seizures, nag-convulsion siya. And, siguro nagulat lang kami talaga dahil, pero yung mga yung doctor doon, parang hindi na siya nagulat kasi parang since common nga siya, sanay na sila. So, ang ko lang is, ano bang gagawin kapag nagkaganon? So, para sa mga nanay na katulad ko na after 3 anak is ngayon lang naka-experience ng ganon, ang kailangan gawin is kapag may flu yung bata, so syempre, binabantay naman natin. And, yung pagpapainom ng gamot on time, dapat. And, yung pagpupunas, dapat pala hindi siya tinitigilan. Dapat pala talaga, hindi lang isang punas. Hindi lang isang punas ang gagawin. Kasi hindi siya tumitigil. Ngayon ko lang talaga na-experience to. Sa mga dating na-experience ko, yung pag napunasan mo na ng isang beses, isang punas buong katawan, na kagad yan, medyo magiging okay na kasi after ng gamot, para magpapawis na, pero hindi talaga bumaba yung pawis nila, hindi talaga lumabas yung pawis nila after ng gamot. So, ang tagal talagang tumambay nung flu virus sa katawan nila. So, si Rafi nga, tinambayan siya for 36 hours. And, so, nangyari yung Thursday night, 8 p.m. Buong Friday night, hindi na ako natulog. Sabi ko, nandiyan naman yung mga bata, nandiyan naman si Erwin Saturday, so sila na magbabantay sa umaga. Basta ako, kailangan ko siyang bantayin sa gabi. So, buong magdamag, ang ginawa ko sa kanya is, yung kamay niya, kasi, nung pinainom ko ng gamot, doon ko na siya pinupunasan sa buong katawan. Pero nung tulog na siya, syempre, gusto ko rin naman siya makakumpletong tulog. Yung kamay at paa, at saka itong mukha na lang yung pinupunasan ko. So, hindi siya nagigising. Yung cool fever, binalot ko na dito sa ganito niya. Parang siya si Mang Kepwing. And, nilagyan ko pa siya ng cooling gel. Hindi yellow yung nilagay. Cooling gel. Dito. Pati dito sa leeg. And, yung leeg, pinupunasan ko siya lagi ng cooling wipes. Para lang makatulong sa pag-disperse talaga ng init. And, yung kamay at yung paa niya, yun ang open kasi naka-pajama siya tsaka naka-long sleeves na damit. So, pinupunasan ko siya ng cooling wipes para talagang pagkakapunas ko, pagkaka-absorb nung init is, ang init na talaga nung cooling wipes. So, pupunasan ko ulit and then talagang binantayan ko talaga siya ng ganun. And thankfully, Saturday morning is sobrang sigla na niya ulit. Masigla na si Rafi na okay na. And Sunday, ayun din, okay na. Wala nang bakas ng lagnat. So, ayun lang. So, para sa mga nanay na katulad ko na first time. At ang isa pa nga pala, ang tinuri sa amin ng doktor is kung may history ba ng convulsion. Kung nagkameron na daw ba siya dati, na-convulsion na ba siya. So, hindi pa naman. First time talaga to sa buong family. Sa 3 kong anak. Sa mga pamangkin ko, wala rin. Kaya si Erwin, wala rin. Kaya wala talaga kaming, alam mo yun, wala talaga kaming ka-experience sa ganun. Hindi talaga namin alam yung gagawin. Na ganun pala dapat. Na ang gagawin mo pala dapat is, yun nga, yung sa pupunasan, tas gamot. At saka, kapag nangyari man, makumbulsyon is,
oorasan mo kung ilang minuto siyang pwedeng i-video. Mas maganda daw i-video, sabi ng doktor, para malaman mo kung ilang minuto siyang nagko-convulsion. And dapat after di nakahiga, since mag-shake yung buong katawan niya, wala siyang control, yung ulo niya pwede mapatama sa, kung wood yung floor, pwede mapatama sa wood. So, dapat safe yung ulo niya, may unan siya, and dapat walang mga bagay sa tabi niya, kasi possible na masaktan niya yung sarili niya. And pagkatapos na, pag recovery na, after na convulsion, is itatagilid mo siya. Itatagilid mo siya para hindi siya ma-choke sa laway niya, para hindi magbara sa air passage niya. So, yun yung pinaka first aid talaga. Hindi kasama sa first aid yung babasain yung ulo para mag-cool down. Hindi. Ang kailangan mong gawin is tumawag ka ng ambulansya, and ayun, para ma-check sa ospital. And ang isa pa is alamin mo yung history mo. Ako bilang nanay, dapat alam ko kung nung bata ba ako is nakumbulsyon ba ako. Si Erwin, hindi siya nakumbulsyon. So ako pala, nung bata pala ako, tumarak din pala yung mata ko. Gumanyan din pala yung mata ko na nung nilagnat ako. So, isang factor yon kung bakit parang namamana rin siya. Sabi ng doktor. So, factor yon. Kaya tinatanong siya. Importante siya malaman. So, ayun lang. We are still recovering from that traumatic experience. Nakakapanghina pa rin na pwede pa lang sa isang iglap mangyari yung lahat-lahat ng yun. So, nakakapanghina pa rin talaga. Anong reaction mo bilang? Nakakapanghina pa rin na sa isang iglap, pwede yung mangyari yung gano'n na hindi yun talaga maano yun. Talagang nasa na namin ni daddy yun. Medyo bad and traumatic experience. But salamat sa Diyos at okay na si Rafi. And siguro si Ate Sasa, hindi na siya dadapuan ng flu. Kasi medyo kalat talaga. Kasi doon sa isang section sa school nila is closed, di ba? Yung grade 1, section 2. Meron silang pasok. Okay sila. So, okay na. So, yun. Ganun ka-worse yung flu dito sa Japan. So, ayun. So, yun lang ang aking And sa mga nangyayari with the smog in the Philippines, may smog doon, Ate Aika. Please take care. Smog is yung volcanic. Naiyak ako. Kasi, ang hirap din nung, nakita ko kanina yung mga diadala sa ospital ng mga bata na nag-collapse due to smog. So, sana maging okay. Wala pa kasi talagang totoong news ako napapanood about doon. Pero sana maging okay sila. Pero yun nga, sa isang iglap, pwede palang maging from okay to worse kaagad-agad. Biruin nyo yun, 8 p.m. lang siya nagkameron ng lagnat. And then, 8 a.m. the following day, 9, nag-convulsion na agad siya. Tapos, ayun. So, yun lang. Have a great weekend, guys. And, si Rafi, papakita ko sa inyo si Rafi kung gano'n siya ngayon. Rafi-kun! Rafi-kun! Come here. Bibidyo si Mami. Come here. Are you okay na? Opo. Okay ka na talaga? Opo. I love you. Kanina, I love you. lagi ko kasi sinasabi sa kanya. Lagi ko siya, Rafi, come here. Lagi ko sinasabi sa kanya, anak, thank you ha, thank you bumalik ka sa amin. Thank you na nandyan ka. So, kanina siya, nag-ano siya sa grocery kami. Meron doon kasi nagda-drive doon sa cart eh. So, nagda-drive siya ng cart. Sabi niya sa akin, Mami, ano sa tanong mo sa akin? Thank you, dyan ka. Hindi, sabi mo sa akin, happy ka? Andito ako. Ano sabi mo? Na? Kung happy. Kasi lagi ko siya sabi sa kanya, thankful talaga ako na bumalik siya. So, thank you. At ang mga anak ko, we're okay. We're okay here. So, ayun lang. And si Ate Sasa nasa, sa lesson pa niya. So, yun lang. Have a great day and stay safe. Bye.